Madaling araw na halos ako makatulog. Hindi ako makatulog. Basta-basta hindi ako makatulog. Basta-basta sa pagdating ng oras ng tulog. Hindi ako makatulog. Para akong laging, para ba akong laging kinakalabig, parang may nahingi ng tulong. Kung kayo ay taga-South, siguradong pamilyar kayo sa sikat na pasyalang ito sa Alabang, Muntinlupa. Ito ay parte na ng kinalakihan ng mga lungsod na malapit sa shopping mall. Ito ang terminal ng mga bus na nanggagaling sa iba't ibang probinsya sa Katimugan. Dito ba kayo unang nakipag-meet up ng iyong mga textmate? Tumakas ba kayo sa klase para tumambay dito o naging hangout ng iyong mga tropa? Sa mga masasayang alaala sa pasyalang ito ay may mga nakakalabot na mga kwentong bayan. Ang Star Mall Alabang na dating kilala bilang Metropolis Star ay itinayo noong dekada 90 sa bukuran ng dating Alabang Cemetery. Taong 1992 nang i-demolish ang lumang sementeryo upang tayuan ng isang shopping mall. Ang ilang mga buto ay inilipat sa iba't ibang sementeryo sa Muntinlupa, habang ang iba naman ay pinaniniwalaang pinabayaan na lang. Yung binuldoser nila yan, lahat yan. Maraming dinimons din na yung mga buo pa, katawan, nilalagarin na lang nila at laki sa sako. Nilalagarin nila, ganito pa lang nila. Para magkasya. Ito ay itinayo ng Manuela Realty Development, isang kumpanyang itinatag ni Doña Manuela Aguilar Reguera, ang lola ni Senador Manny Villar. Ang mall na ito ay may dalang kasaysayan na puno ng misteryo. Sa nakalipas na ilang dekada, marami ang nagulat ng mga kakaibang karanasan sa loob at labas ng napakalaking struktura. Kasama sa mga nakakatakot na kwentong ito, ang mga nakikitang kakaibang figura, hiwagang ambon at ang mga ulat ng malamig na kamay na humahawak sa mga mamimili. Ngayon, ating tuklasin ang mga karanasang ibinahagi ng mga tao. Isang kwentong nakakagigil ang umiikot sa isang residente na nakatira malapit sa Metropolis Mall at nagpasyang manood ng comedy movie para sa kanilang proyekto sa paaralan. Pinili nila ang Last Fall Show. Sa pagpasok nila sa cinema, inaasahan nila ang masikip na teatro dahil sa kasikatan ng comedy film. Gayunpaman, nang bumukas ang mga ilaw pagkatapos ng pelikula, natigilan sila nang makitang kakaunti lang ang mga tao, marahil 10 o mas kaunti pa. Nagbigay ito sa kanila ng nakakatakot na pakiramdam at nagmamadali silang umalis at ipinangakong hindi na babalik para manood doon. Noong January 8, 2022, 20 years simula nang itinayo ito noong 1992, sumiklab ang apoy sa loob ng shopping mall na ito. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ng Muntinlupa ang unang alarma para sa sunog alas 3:40 ng madaling araw, na sinundan ng pangalawang alarma alas 4:03 at pangatlo sa alas 4:49 na sinundan ng Task Force Alpha ng alas 7 ng umaga. Idinileklara ng mga bumbero na kontrolado na ang sunog ng alas 7 ng gabi ng January 8. Sa inisyal na assessment ng Bureau of Fire Muntinlupa, nagmula ang sunog sa ibabang palapag ng mall. Walang naiulat na nasugatan at nasawi. Ang pinsala sa ari-arian ay tinatayang aabot sa 100 milyon. Sa mahigit 2 dekada, ang Star Mall Alabang, isang sikat na shopping mall center sa katimugang bahagi ng Metro Manila, ang pinagmulan ng nakakatakot na mga kwento. Bagamat hindi ka panipaniwala ang mga kwentong ito, pinapaalala sa atin ng mga ito na kung minsan ang katotohanan ay maaaring maging kakaiba kaysa sa katang isip. Anuman ang iyong naging karanasan sa shopping mall, piliin nilang ang masasayang araw sa lugar na ito at mag-alay ng dasal sa mga napabayaan. Ako si Ata at ito ang Kalakaw TV. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.